na ito, dinawit si Jinggoy tsaka si Joel. At nagdawit sa kanila, yung kahapon na medyo hirap na hirap magsalita, si Bryce Hernandez. Diba? Nandun siya sa Senado, pero pagdating sa House, ang ikinanta naman, 2 senador, no? Ang daming layers itong pag-uusapan natin, pero ipil natin siya one after the other. Tapos ayaw na bumalik ng Senado. Ayaw na bumalik no? Baka na kung ano mangyari sa kanya. Pero maganda kasi dahil kahapon, ang atake, line of attack, Kongreso. Di ba nung tinanong si Diskaya, meron bang senador na involved dyan sa mga sinasabi mo? Wala. So talagang puro talaga mga congressmen. Ngayon naman ay parang medyo nahugasan yung mga congressmen dahil nasira yung image ni Diskaya. Lalo na nakatulong si Vico para sirain, 'di ba? Yung kalaban. Kaya ang image, ang spin ay kung merong mga mali na mga sinabi si Diskaya, ibig sabihin posible na lahat ay mali. Ganun yung ginamit na framework niya, kaya tawa ako ng tawa. No? Pero ang diniin naman nila, senador naman. Kaya parang kahapon, first round, no? Senate, no? Kanina, second round, House. Diba? Yan nakakatawa parang kanya-kanyang contractor kung saan gagamitin para sino yung babarilin. Diba? Parang gagamitan pag ganyan, paano ba dapat tingnan yan, Attorney Barry, di ba? Para meron namang mapalaan dito. Kasi mahirap din para kumuha ka na ng pawn mo na gagamitin mo laban sa kalaban mo Ako ang na-underscore lang nito, yung disadvantage na nagsasagawa ng investigasyon ay ang House at ang Senate na yung mga membro nila ay malamang dawit dito sa mga revelations na ito. Diba? Yun Kaya, diba? Kita nyo kahapon, sa Senado, klarong-klaro, hindi lang sa binaril yung mga congressman, inabsuelto yung mga senador. Ito naman, di ba, binalikan si Diskaya, binakbakan si Diskaya, tapos nag-present ng panibago namang contractor. Di ba? Hindi contractor, DPWH, di ba? Na ang turo naman, 2 senador. Di ba? At doon nag-focus yung usapan. Ako, aasahan na lang natin dito. Sana man lang sa mga banata ng mga ganyan, lumabas yung katotohanan. Pero kasi, hindi mo maaasahan na ilalabas ng isang chamber yung totoo dun sa mga kasama nila Di ba? So hopefully, mailabas na sa kabila. Di ba? Yun na lang yun. Binanggit ni Vico kanina Di ba? If you can't defeat them, confuse them. Ang nangyayari. Yan yung kino-confuse nila di ba? Para lalong gumulo yung usapan. Di ba? Kaya dalawa yung pwedeng gawin diyan Una, may mga matitino na mag-assert. Halimbawa, yung intervention ni Laila kanina maganda. Di ba? Ganda nga. Yung ganon, di ba? Dapat may tumingkad na ganon. Pero sana grupo. Grupo sila para medyo mas magmarka. Ganon din sa Senado. Dahil pag nag-privilege speech si Ping, pinapakinggan. Di ba? Kaya nga siya nag-privilege speech dahil ayaw siyang pasalitain ng mahaba sa Blue Ribbon before ngayon, siya na yung charge ng Blue Ribbon. So magbabago na yung complexion niyan. Di ba? Bagaman yung mga nag-i-interpellate sa kanya, ang lumalaki yung muscle sa kakabuhat ng sariling bangko Nalata mo kanina nung i-interpellate siya? No? Hindi, napansin ko lang kanina nung interpellation. Ang daming matitino. Daming matitino at hindi defensive. Pero pinakamahalaga, yung independent, credible, investigative commission, no? Yun yung pinakamahalaga na magiging fulcrum sa lahat ng ito. No? Kung credible talaga yung mapipili at kung meron silang kapangyarihan at hindi lang siya investigative eklay lang. No? Yung talagang tunay na pwedeng manugis. Pero dito, nasurpresa pa ba kayo sa Si Barry kumuha ng detalye ng commission para may ngipin, di ba? Legal yun Ito, quasi-judicial, tawag ba ron? Quasi-judicial na body. Dapat. Pero ang tanong doon, hanggang ano lang ang pwedeng i-create by executive order? Kasi kung mag-create ka talaga ng isa, ang executive order kasi pwede ka lang mag-delegate ng powers na existing na
within office of the president, within the presidency. Hindi siya pwede mag-imbento ng bagong opisina eh. That will require a law. Kaya nga meron ng final na bill, 'di ba? Sila Congresswoman Laila, Congressman Chel Jokno, 'di ba? Kasi madami dun sa mga sinasabi ni Sen Ronald na necessary powers ng isang independent commission. Mabibigay mo lang 'yan through a law, 'di ba? Mahirap yang iasa through executive order. Naalala pa ba niyo yung ginawang Truth Commission ni Pinoy na inakyat sa Supreme Court tapos dineclare ka agad na unconstitutional, di ba? Oo. Pero dito, pag dinaan sa Kongreso para sa isang batas, matagal-tagal ang debate na naman. Yun ang problema mo. Yun ang problema. So, ideally kasi, ang gumagawa naman talaga dapat na institusyon yan, ombudsman. Ang ombudsman naman kasi nila in-empower ng ating konstitusyon at ng batas with all those broad powers to investigate, to subpoena, to issue orders, etc., etc. Pero ngayon, medyo mababa ang kredibilidad ng ombudsman as an institution dahil dun sa naging aksyon nung huling naupo. At sa kasalukuyan, wala pang napipili na papalit. Diba? So parang in limbo yung institution. So parang hindi siya nagiging option. So napipilitan tayo maghanap ng sino. Kung hindi itong mga politically biased na mga group na institutions like the House and the Senate, saan mo ilalagay? Pero ang problema naman, kung gagawin lang ng presidente yan, chances are limited yung mga powers na pwede mong ibigay. Pero kung para dun sa previous na kalagayan, ngayon kasi mas madaling i-demonize yung kontra halimbawa sa Congress para sa isang investigative commission na may broad powers. Tapos iba yung alignment ngayon sa Senado. Kaya sinasabi ko lang para kumpara in the past, mas may kwan ngayon. Mas possible na makabuo ng isang independent commission na may broader powers, no? Pero isang naisip ko rito, gentlemen, napaka-decente natin ngayong gabi, no? Para indictment to sa credibility ng mga institusyon natin na precisely nandyan sila to handle issues of this scale. Pero when confronted by such an issue, parang kinakabahan. Teka, baka hindi ako credible, baka hindi ako enough para i-handle yan. Sa tindi ng nakawan na pinag-uusapan dito. Diba? Yun ang masakit eh. Saka isa pa, we cannot underestimate the cunning, the guile of these corrupt legislators to protect their own. Diba? Mahirap na may underestimate yan. Pero ngayon, maganda silang i-demonize kung tututol sila. No? Lalo na ngayon, up in arms yung marami sa kabataan, social media, lahat pinapanood sila ngayon na yung nasa microscope lahat eh. Diba? Kaya kung gagamitin mo yung sitwasyon, baka sakali, no? In spite dun sa cynicism ng host, baka sakaling merong magawa. No? Ako ngayon yung dito optimist eh. Ako may naturo. Ako yung nakakita ko. Hindi ako sanay. Ako sinishare ko naman yung hope na yun. Maybe not yung optimism. Pero yung hope na dahil nga napakalaki nung naging pushback dito. Grabe. Ngayon ako nakakita ng ganitong level ng galit since yung, not since yung Napoles. Diba? Feeling ko baka mas malaki pa nga ito. Dahil ramdam talaga ng mga tao yung epekto. Di ba? Tuwing umuulan at bumabaha, yung galit nare-renew dahil eto na naman to mga buwisit na to. Ninakaw yung flood control kaya tuloy baha na naman dito sa amin. So ako tingin ko baka nga dahil doon mas ma-pressure yung mga institutions involved to actually do something na hindi lang naman palamuti, di ba? Kahit paano madadapa sa something na konkreto. Di ba? Tingin ko naman, tiwala naman ako na within these imperfect institutions, meron ka namang ilang mga tao na kahit paano seryoso namang nagtutulak para magkaroon ng maayos na resolution ito, both in the Senate and in the House. And kung tuloy nilang makukuha yung suporta, di ba? Yung hinihiling ng maraming mga kababayan natin na dapat talaga magkaroon ng totoong pananagutan dito, baka naman maging enough yun para masway nila yung mga kasamahan nila doon sa loob ng mga institutions na ito.